Rodrigo, natutuwa akong tatakbo kang senador. Hihintayin kita sa senatorial debates. Magpakita ka at huwag kang duwag. Huwag kang duwag! Harapin mo ko. Excited na talaga akong makakaharap ka. At pinapangako ko sa lahat ng nabubudol-budol mo, ikaw ay kakainin ko sa debate. Okay, Ken, pag-usapan ho natin itong si Luke Espiritu, isa ho sa mga senatorial candidate sa papalapit na 2025 midterm election. Sa mga hindi ho nakakakilala dyan sa mama na yan, tumakbo na rin ho ng pagkasenador yan noong 2022 senatorial election. At natalo ho siya doon. Kitang-kita nyo naman ho, di ba? Sa attire pa lang niya, alam na alam nyo kung sinong rene-representa ng mama na yan. Oh, di ba? Sa ano pa lang, unang tingin pa lang, alam na alam mo na. Di ba? Mga kaibigan yan, si Franz, si Brosas, ano pangalan ito? Si Manuel, si Castro, yan ho, mga kaibigan ng mama na yan. Dito sa video na ito, mga kababayan, pag-uusapan ho natin ang pagrarant niya sa social media. Pero bago ho yan, mga kababayan, isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang saya na ho natin dito sa PH Update. At sa mga gusto sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo hong pinaka-unang makakita sa ating mga reaction video. Yun na nga, mga kababayan, narinig nyo naman ho yung pagrarant nitong mama na to. Ito, simple lang naman kasi yan, Luke. Luke. Kung gusto mo palang makadebate, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dapat hindi senador ang tinakbuhan mo, langya ka. Dapat tumakbo ka ng mayor diyan sa Davao City. Ngayon, kung debating-debate ka na, huwag kang mag-alala. Kalma ka lang. Makakaharap mo lang naman itong si Congressman Rodante Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez, at itong si Pastor Kibuloy. Oh, di ba? Baka kay Condante pa lang ho, makonvince na ang ating mga kababayan na wag iboto itong nakasombrero na merong pulang bitbin na to. Ito, pakinggan ho natin at bigay ho natin ang ating punto de vista dito kay Luke Espiritu. Ikaw, di ka na nadala, Brad. Di ka na nadala. Wala kang kadala-dala. Natalo ka na noong 2022. Iisa ka pa talaga. Meron hong tawag sa mga ganyan Merong tawag sa mga ganyan. Masyado nilang ipinapakita sa sambayan ng Pilipino. Nakatanyagan lang ho ang kanilang habol dyan sa pagtakbo nila na yan. Wala naman ho talaga silang plataforma. Ano ba plataforma mo? Hihikayatin mo yung mga kabataan na magsuot ng sombrero na merong pulang bituin? Anak ng tokwa. Mapapatukan ka ni BP Sara pagka ginawa mo yan. Ito, mga kabayan. Game. Go. Rodrigo, natutuwa akong tatakbo kang senador. Hihintayin kita sa senatorial debates. Magpakita ka at huwag kang duwag. Huwag kang duwag! Harapin mo ko. Excited na talaga akong makakaharap ka. Sir, yung datingan nyo ho, hindi pang-kandidato ng pagkasenador. Pang MMFF ho yan sa inyo. Pang-famas ho yung galawan nyo. Dapat ho pala, hindi ko yung naging politiko, naging artista ho kayo. Sa bagay, kayo mga panahon na to, namemekos-mekos na natin yan Hindi na natin malaman kung sino yung mga artista at mga politiko Kasi nagsama-sama na ho sila. Si Ben Hur talagang meron ho siyang series sa TV. Politiko siya at the same time. Yung iba naman nasa showbiz, nagpunta ho sa politika. Itong si Nora Honor, di ba? Meron din ho ata siyang party list. Kung di tayo nagkakamali, kaya nga ho nagkakandahalo-halo na. Kaya itong personalidad ngayon, itong si Luke Espiritu, wag ho kayong malito. Politiko ho yan, hindi ho yan kapatid ni Tanggol. Hindi ho yan kapatid nitong si Supremo, itong si Lito Lapid. Kung gusto mo pala, sir, mag-artista, dapat di ka nagpunta sa Comelec, pumunta ka ng GMA7. Hindi naman ho kaya, nag-vlog ho kayo. Naninindak kayo, di naman ho kayo nakakasindak. Kahit ako, di ako nasisindak sa'yo. Ano pagdidibatihan? Tayong dalawa na lang, game.
Anong pagdidebatihan natin? Sige nga. Game. At pinapangako ko sa lahat ng nabubudol-budol mo, Oh, ikaw ay kakainin ko sa debate. Magpakita ka lang, Rodrigo. Magpakita ka. grabe yun. Di ko kinaya yun, mga kababayan. Anong nangyari sa'yo, sir? Noong 2022, okay ka naman. At medyo mataba-taba ka nun. Para na kaya yun? Bakit mo gustong debatihin itong sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ano ho bang ginawa niya sa iyo? Teka, bakit galit na galit ho kayo sa kanya? Di ho po pwedeng kalmahan nyo lang ho ng konti? Sobra naman ho yung ano ninyo na yan, banat nyo na yan. Wag hong ganon. Wag ho kayong mag-alala. Nakapila ho, nakapila ho, napakarami yung didibatihin na kung saan panigurado, tae-tae ang aabutin nyo. May Marcoleta, may Vic Rodriguez, may Attorney Jimmy Bondoc. O, pagka talagang, pasasakayin ka ng jeep, itong si Manong Chavit. O, pagka talaga nagpumilit ka, dadagdagan ng jacket mo nitong si Kuya Will. Mukhang mahilig ka sa jacket eh. Ito, namnamin nyo mga kababayan. Ito matindi. Game. Ulitin natin. From the top. Go. Rodrigo, natutuwa akong tatakbo kang senador. Hihintayin kita sa senatorial debates. Magpakita ka at huwag kang duwag. Huwag kang duwag! Harapin mo ko. Excited na talaga akong makakaharap ka. At pinapangako ko sa lahat ng nabubudol-budol mo, ikaw ay kakainin ko sa debate. Magpakita ka lang, Rodrigo. Magpakita ka. Ano ba? Fanboy ka ba o ano? Ako nalilito na ako sa'yo ha. Ano ba gusto mangyari? Ang dating ako kasi minsan nanggigigil din ako kay Tatay Digong. Gusto kong magpakita siya kasi gusto ko siyang makadaupang palad. Ikaw gusto mo siyang makadebate pero ang datingan mo sir iba. Yung galawan mo yun ho yung mga nagugurgur noong panahon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diba? Ibang klase ho itong si Lucas Espiritu. So bagay, sayang nga din ho naman. Pagbigyan na ho natin, bigyan ho natin siya kahit katiting na media mileage dito sa PH Update. Di ba? Talagang parang parang sinadya mo to para i-content ka ng mga taga-suporta nito si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Well, eto na, binigyan ka namin ng isa. Basahin mo na lang yung mga comments sa baba. Baka meron gusto makipag-debate sa dyan sa baba. Okay, dito ito, pauna ko na muna. Pauna ha. Dito sa content natin na to, Sir Senator Kiko Pangilinan, Madam Sharon Cuneta, wala akong kasuhan ha. Mahirap na eh. Sir, wala akong kasuhan ha. Magre-react lang ho ako sa mga sasabihin nyo doon sa inyong talumpati dyan sa Comelec 10, okay? Please, wag niyo kong kakasuhan si PH Update kasi itong si Kiko Pangilinan, kung tawagin ng iba sa ating mga kasama dyan o mga nasa social media, Kiko Match. Kiko Match. Hindi ko natin tutuloy, baka yariin ho tayo. No? Itong si Kiko Match, mahilig humang kaso. Yan ho ang, kumbaga, forte niya. Yung mga vlogger, yung mga nasa YouTube, nabibigyan ho dyan sa mama na yan. Kaya, ngayon pa lang, Sen Fox, Sen Kiko, wala ho sanang kasuhan ha. Kasi mahirap na eh. Kaya ako, yung mga dito, yung kino-content natin, una pa lang, kumbaga nakikiraan na ho tayo. Doon lang ho kami sa punto de vista nyo, pero wala ho kaming personal na banat dito, okay? Doon lang ho tayo sa mga punto de vista ng ilalatag nyo. Ngayon, magbibigay lang ho kami ng reaksyon, pero please lang ho ha, huwag nyo ho kaming ipapa-cybercrime. Huwag nyo hong ipapahanap ang PH Update. O game na? Game na ho ba tayo? Game na? Okay, palakpakan ho muna natin. Itong si Superstar, Megastar. Nung kabataan niyang si Megastar, maganda ho talaga yan. Pero ngayon, gurang na yan, syempre. Hindi na ho siya ganun kaganda. Kumbaga sa kuluntoy na, no? Hindi.
Kumbaga sa Bulaklak, medyo, ano na, yung pabulok na, kumbaga. Ito, pakinggan natin to. PH! Game! At nagpapasalamat po kami sa Diyos na nandito na pagkapiling natin ulit si Senator Laila de Lima. Wow. Nung siya po ay nasa kulungan pa, talaga pong it was breaking our hearts all the time, pati po mga anak namin, because we know her heart. We know she is an honest, decent public. Ito ilatag ko muna na mabilisan. Yung mga alipores nitong si Marcos Jr., yung mga talyanista natin sa Imada Vlogger, ang gusto ho nilang iharap, ilatag, ipakita sa sambayan ng Pilipino na itong Liberal Party, sila ho ang oposisyon ngayong mga panahon na to. Unahan na ho muna natin. Okay? Kasi narinig nyo naman yung tanungan dito kay Attorney Vic. Ang tinitingnan nilang mga oposisyon ngayon dito sa ating bansa, itong mga Liberal Party. Para malinawan lang ho tayo kasi pagka nagdire-diretso itong ating talakayan dito, makikita ho natin kung sino nga ba yung mga oposisyon at kung sino-sino yung mga pasasalamatan ng mga individual na papanoorin natin dito sa video na to. Game! Servant, wala po siyang gusto kundi pagsilbihan ng bayan. Kaya po tiniis niya ang nakakulong siya. Sana po ganitong mga klaseng tao, kasama na pong kumpare namin si Erin Tanyag, lahat po ng kasama ni Kiko, kami po yung talagang wala kaming nais kundi makatulong. Kung sino-sino po ang tumatakbo ngayon, lahat syempre sasabihin gusto namin makatulong. Alamin niyo po sa inyong pagre-research, pagtatanong, pag-aaral sa bawat kandidato kung sino po ang karapat-dapat iboto. Kung sino po talagang walang kinurakot kahit kailan, walang kinita. Di lang makita yung facial expression ko dito pero di nga, Senator Kiko. Panahon ni Panot? Sigurado kayo? Nakananto ako. Huwag ganun. Huwag ganun. Game, tuloy natin. Unado pa kami. Kaya po, sana po bigyan nyo ng konting pansin. At grabe yung mga taga-suporta. Talagang pinagkakaguluhan. Parang yung kay Congressman Rodante Marcoleta. Nakikita nyo ho ba na nagkakagulo? Nagkakaroon ng kumusyon ng mga tao dito sa video na to? Wala ho tayong nakikita ganun. Ibig sabihin, mga hinakot lang ho yan, binayaran. Hawakan mo tong banner nitong si Kiko. Ito yung pang-merienda mo mamaya. Ganun dati, ganun. Kasi kung ano yan, kung ang tawag dito, kung organic yan, yung excitement, mafe-feel nyo ho kahit sa video lang maririnig nyo yung mga tao, nagtitilian, nagkikiligan, yung iba nagpipicturan, nakikipagbalyahan, malapitan lang tong si Kong Marcoleta, itong si Atty. Vic, pero dito kay Kiko Match, wala ho tayong nakikitang ganun. Kumbaga, yung ipagkalat natin sa ating mga kapwa na hindi pa naniniwala sa atin at sa ating mga pinaniniwalaan at pinaninindigan. Nako, marami-rami pa ho kayong bobolahin, marami-rami pa ho kayong chichismisen at kanino nyo pa ho ba ipagkakalat yung mga dapat na ikalat na yan? Ayun na nga din sa bahagi ng video natin na to, rekta na ho tayo sa Comelec, no? Dahil marami hong mga punto doon itong si pangalan ito? Kiko Pangilinan na medyo dispalinghado, no? Hindi ho tayo medyo believe sa mga banat niya dito. Ito, kay Kicks na tayo, Kicks. Tinanong sa akin bakit naisip ko na muling tumakbo para sa Senado. Ito, sagot-sagot ho tayo dito, ha. Sagot-sagot ho tayo kung ano yung mga naisip nating puntos natin sa mga bibitawan dito nitong si Kiko Match. Game. May clean kwento. Okay? Noong 2014, wala na ako sa gobyerno. Nagkaroon ng matinding problema sa pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang mga bilihin sa buong bansa. At hiniling ni Pangulong Noynoy na bumalik ako sa gobyerno upang tulungan siyang ayusin ang problema na ito. Tinanggap ko ang hamon at sumabak sa problema. Agad-agad tayong kumilos upang pigilan ang pagtaas ng presyo ng bigas. Kabilang sa mga hakbang na ito, na isinagawa natin sa loob lamang ng 3 buwan. Una, bilang chairman ng NFA, kasama ang Customs, NBI at CIDG, hinabol natin ang mga smuggler at mga nagsasamantalang mga trader at hoarder. Kinumpiska ang halos kalahating bilyong pisong halagang smuggled na bigas, sinampahan ng kasong kriminal at administratibo, nirevoke ang mga permit nila, sinampahan din ng mga kaso ang tiwaling NFA na opisyal
sa 6 na rehiyon sa buong bansa. Pangalawa, sa unang pagkakataon sa 42-year history ng NFA, binago natin ang sistema ng importasyon, ginawa natin patas, tinigil natin ang pag-import ng overpriced na bigas mula sa Thailand at Vietnam, tinigil din ang tongpax. Dahil sa mga hakbang na ito, naibaba natin ang rice inflation mula 15% hanggang 0.8% within 1 year. Nanatiling 36 pesos a kilo hanggang 38 pesos a kilo ang ordinary commercial rice sa merkado. At naging sanhi ito ng lowest inflation rate sa buong bansa sa loob ng 20 years, umula pa noong 1995. Bumalik tayo sa gobyerno noon para ayusin ang problema ng mataas na presyo ng bigas at iba pang bilihin at naayos natin ito. Malaking problema ulit ngayon ang mataas na presyo ng bigas at iba pang bilihin. Kaya nais ko muling bumalik upang masolusyonan ang dinadaing ng ating mga kababayan. Anong gagawin mo, sir? Anong gagawin mo? Magtatanim ka ng pechay? Magbablog ka tapos papakita mo na farmer ka? Ano ba nagawa mo sa nakalipas na 6 na taon nung naging senador ka? Kung mahusay ka talaga at para sa mga magsasaka ka, ano hubang nagawa nyo? Diba? Ibig sabihin, isa ho kayo doon sa mga nanliligaw ngayong mga panahon na to, na panigurado sa susunod na 6 na taon, wala na naman ho kayong gagawin dyan sa Senado. Yun lang yun. Nagawa na natin ito noon. Oh. Kayang-kaya nating solusyonan ulit ito ngayon, basta nagtutulungan ang legislatura at ang executive branch. Handa tayong isang tabi ang politika upang tulungan ang gobyerno dahil walang kulay politika ang gutom. Gutom ang taong bayan sa solusyon. Gutom ang taong bayan sa mga pangarap. Gutom ang taong bayan sa pag-asa. Oh. Kapag walang bahid, tapat at totoo. Teka lang, akala ko opposition kayo, ba't di kayo bumabakbak sa administrasyon? Ang pagkakaalam ho natin, pagka-filing ng ganyan, entrada pa lang ng talumpati ng mga, kung tawagin opposition, automatic bakbak na kagad yan sa administrasyon. Puro pahaging kayo para kayo si Senator Amy Marcos. Teka lang, ba't parang di natin nakita itong si Senator Amy? Tapos na ba si Senator Amy mag-file? Parang di natin siya nakita. Naku, nagawa na ba natin na reaction video itong si Senator Amy? Parang nalusutan ho tayo. Mamaya, pagkatapos ho nito, hanapin natin itong si Senator Amy Marcos. Nalusutan ho tayo nitong si Senator Amy. Hindi wata natin siya nagawan? O ang pamumuno at paglilingkod, mawawala na rin ang pagiging gutom ng ating minamahal na mga kababayan. Salamat. Now question? Yun, tanungan. Yun, maganda tanong. Robert Mano, Teleradio. Pakipasa ng mikropono po. Robert Mano, Teleradio. Ay, Sir, Maya Pagatmana. Game. Sir, given the chance na makabalik kayo sa Senado, nung pong bago nyo iniwan ito, constitutional amendments po, yung inyong hinawakan na komite, kapag balik ninyo at ang binabanggit nyo po sa talumpati nyo ngayon ay about the food security, ito po ba magiging banner ninyo ngayon sa pagbabalik Senado ninyo? Yung hello pagkain na nababasa namin sa inyo sa social media. And then, last question, sir, nung campaign niyo for the vice presidential race, malaki yung naging role ng kabataan. Ngayon po, paano nyo pa rin ihimukin yung mga kabataan na iboto kayo at ano yung plano nyo sa kanila? Thank you. Maya Pagat Panapon, maraming salamat sa tanong. Yung unang katanungan, nung tayo tumakbo noong 2022, ang ating naging advokasya ay hello pagkain, goodbye gutom. Dahil matindi ang problema ng gutom sa ating bansa. At halos mahigit isang dekada. Planted yung nagtanong, planted yung... Walang ganang panoorin. Wag ako kasi yung mga ganong klaseng tanong, yung alam mo ng lokohan, yung binabalik nila yung mga accomplishment nila nung mga nagdaang panahon. Automatic na kumbaga siniset nila yung tono na ako magaling ako, may napatunayan ako. Hindi. Dapat yung mga natin, yung mga current problems natin, yun yung mga pag-usapan natin. Huwag nyo nang ibida yung mga nakaraang kabalbalat. Na tayong ang ating advokasya ay pagsasaka, pangingisda, food security.
naniniwala ako na hindi tayo maaring umabot sa developed nation status and magkaroon ng sustainable economic growth bilang isang bansa kung napapag-iwanan ang agrikultura at ang pangingisda. Unless we address the gaps in the agriculture and fisheries sector, we will never reach developed nation status and we will be unable to achieve food security. 6 na taon ka, sir, sa Senado, di mo ginawa yung mga sinasabi mo na yun. Dadating ka na naman, another 6 na taon. Pagka naupo kayo, magsasama-sama lang kayo nitong si Risa Hontiveros na magkakandak ng kung ano-anong hearing dyan na in aid of legislation. Kuno. Mataas ang presyo ng pagkain. Nagawa natin ang paraan nung tayo ay Food Security Secretary na ma-manage ng tama ang ating bigas na siyang naging dahilan para magkaroon ng sabi ko nga kanina, lowest inflation rate. Ay, nako, tigil-tigilan mo kami, ha. Huwag mong lokohin ang sambayan ng Pilipino dito. Napakalalim ng problema ngayon natin sa gutom. Hindi porket pagka naupo ka bilang senador, mapipreno mo itong rumaragasang trend na kung saan talagang walang humpay ang pagbulusok ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin. Teka lang mga kababayan, meron tayong nakita dito kay Sir AB. Wait lang. Bago natin tuloy yung kay Kiko Matsin, UP mathematicians detects potential stock market crash. Paano ba yan? Kaya nga mga kababayan, nagkakanda kabit-kabit na. Hindi na lang sa sektor ng agrikultura, sa sektor ng stock market, sa mga namumuhunan sa ating bansa, korupsyon, napakarami problema. Kaya yung sinasabi na yan, nitong si ang pangalan to, Kiko Match, wag ho kayo maniwala dyan. Puro pambobola lang yan. Sa bagay, wala naman bilang yan sa susunod na eleksyon. Yan lang naman kumbaga yung mga napaglumaang politiko na kailanman hindi na makakabalik sa politika. Ewan ko ba't napagdesisyonan ko pang gawan na reaction video itong si Kiko Match. Wala naman palang kakwenta-kwenta. Mas okay pa yung mga pinagsasabi nitong si, Sharon Cuneta sa kanya. Pasadahan natin na mabilisan itong si Senator Christopher Bongo, nandito si Tatay Digong. Di natin nakita to. Pagkatapos nito, puntahan na natin itong si dating presidential spokesperson Harry Roque. Naku po, meron siyang banat sa mga Nograles. Talagang ibang klase itong si spokes. Pakinggan to. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan ko. Matapos ng mahabang hearing kanina sa Committee on Health, natin yan. Sobrang gutom, pananghalian pa po ito. Ito yung pansit. Sarap po. Pata. Nandito pa rin po si former mayor ng Davao City, former president ng buong Pilipinas, at future mayor again ng Davao City, ang ating minamahal na si Tatay Digong. Tatay Digong, batiin mo lang po ang ating mga kababayan. Sa mga kababayan kong Pilipino, mahaba na kasi ang istorya ng buhay ko, maraming titulo. Sabihin ko na lang sa inyo, pag tawagin ninyo ako ng trabahante ng gobyerno, okay na yan. Kasi totoo naman, trabahante talaga. Senator Bato, nakita nyo yung uling video natin kagabi, di ba? Talagang banat itong Senator Bato Katabi ko si... Ang ganda, yung barong kanina, yung sinusuot namin pag hearing, dinigay ko kay Tatay Digong, ayun, no? Suot ko na. Terno kay Bato, Ganda, ako, puti na lang. Ayun, ganda. Mahal na mahal po namin kayo. Mahal na mahal namin kayo. Totoo yan, mahal na mahal ng sambayan ng Pilipino itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sobrang mahal kayo ng sambayan ng Pilipino, no? Meron na pagsabi sa atin, naliligaw din daw itong si PRRD sa mga video natin. Maraming salamat ho, Mayor. Maraming salamat ho. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, dahil wala akong kakwenta-kwenta yung banat nitong si Kiko Match dyan sa Comelec tent, pasadahan natin na mabilisan ng mga banat. Itong si Spokes, nakikita ko yung stressed sa kanyang mukha. No? Kung nasaan man kayo, Spokes, mag-ingat kayo at huwag niyo pabayaan ang inyong kalusugan dahil pagsubok lang yan, nakantabay ang mga maisog sa inyong likuran. No?
ang pagtitiwala ng mga maisog sa inyo talagang nag-uumapaw ho. Mag-iwan naman ho kayo ng mensahe dito kay Spoke sa video na to para kung sakaling mapanood niya, maligaw siya dito, maramdaman ho niya ang pagmamahal ng ating mga kababayang maiisog dito kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Ito, pakinggan ho natin. Game. Hello, nako. Martes na naman po ngayon, 8 ng Oktubre. Ngayon po yung huling araw ng pag-aayin ng Certificate of Candidacy para sa lahat ng pwesto na pagbobotohan sa eleksyon na pagdating ng Mayo ng 2025. At syempre po, alam na natin ngayon kung sino ang mga naghain, kung sino hindi mga naghain. No? Good luck po sa lahat ng mga naghain ng Certificate of Candidacy. Aking pakiusap lang, taong bayan, kung kayo ay pikam-pika na sa korupsyon, well, ang korupsyon po ay nagsisimula dahil tayo mga botante, ilan sa atin, binebenta mga boto natin. Ang solusyon po para hindi na mangurakot ang mga politiko, tanggalin na natin yung pagbebenta ng ating mga boto. Dahil saan nyo naman tingin kikunin ng mga politiko ang pambili ng boto kung hindi rin sa kaban ng taong bayan. So kung gusto po natin ng malinis na pamamahala sa gobyerno, nasa atin po ang susi. Huwag po natin iboto yung mga bumibili ng boto dahil kung wala namang magbebenta ng boto, wala ring makabibili ng boto. Ngayon po, nais ko pong pag-usapan ang exciting na eleksyon dyan sa syudad ng Davao. Nabalitaan nyo na ngayon ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay babalik sa politika, tatakbo muli bilang alkalde ng Davao, kalaban ang dating Cabinet Secretary at saka dating Civil Service Commission Chairman Carlo Nograles. Well, unang-una ako po hindi fan ng pamilyang Nograles. At vice versa. Hate na hate din nila ako. Bakit? Well, nung ako po nagpa-practice pa, matagal ko na po talagang ginawang advokasya ang malayang pananalita at malayang pamamahayag. Meron pong isang Davao radio broadcaster na ang pangalan ay Alexander Adonis na pinukulong ng ama ng tatlong Nograles, no, yung dating speaker Nograles dahil dun sa iskandalo na tinatawag na burlesking incident. Yung insidenteng ito ay di umano nahanap na tumatakbo, nakitang tumatakbo hubad-hubad si dating speaker Nograles sa isang lobby ng hotel dyan sa Makati kasama isang babae na may asawa at nahuli daw sila nung asawa ng babae. Now, pinakulong po itong sa Alexander Adonis kasi ito naman sa Alexander Adonis hindi lang nagbalita sa pangyayari, abay isinadula pa niya sa kanyang radio program. At meron talagang malaswa na nangyari daw doon sa panig ni Speaker Nograles at doon sa asawa ng babae. Pero in any case, syempre dahil ako po ay naniniwala na ang pagkakakulong bilang parusa sa libel ay labag sa karapatan ng malayang pananalita, tinulungan ko po si Alexander Adonis. No? Tinawagan po ako ng National Union of Journalists of the Philippines at doon ko nga po nalaman na meron palang Davao broadcaster na pinukulong ng dating House Speaker. At sabi ko, siyempre, ito ay isa na naman pagkakataon para idulog ang legalidad ng criminal libel doon. Naku, matindi ho itong mga revelasyon na to ni Spokes. No? Kailangan ho natin gawan ng panghalawang video para mababaran natin yung di umanong burlesking dyan sa dyan sa Davao. Ito palang mga Nograles na to. Ibang klase kayo sa tinatawag na UN Committee on Human Rights. No? So ang sabi ko, sige, tatanggapin ko yung kasong yan. Nakipagkita ko kay Alexander Adonis, kinulong na siya noon sa Davao Penal Colony, tinuntahan ko siya at sinabi ko, hindi man kita mapapalaya dahil dito sa gagawin natin, pwede naman nating itong kaso mo ay maging dahilan para wala ng ibang mga periodista at mga mamamahayag ang makukulong dahil sa libel. So pumayag po siya. Now, in any case, napansin ko po na pati yung proseso dahil House Speaker nga si Speaker Nograles ng mga panahon na yon ay parang napakabilis naman nung pagsasampa ng kaso at pagdedeklara na guilty itong si Alexander Adonis. Ang nangyari po kasi, syempre dahil speaker yung nagreklamo, inassign po sa ibang lugar itong si Alexander Adonis. So hindi po niya nalaman na meron ng palang demanda sa libel sa kanya, nahuli na lang siya sa pamamagitan ng isang warrant of arrest at dire-diretso na po yung kanyang mga paglilitis. Anyway, so nagwagi po tayo. Nagkaroon po ng desisyon ang
ang Human Rights Committee ng United Nations at ang sabi ng United Nations Committee on Human Rights, labag ang criminal libel sa kalayaan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag. Dalawa ang dahilan na binigay ng Human Rights Committee. No? Unang-una, dahil meron namang alternatibo ang criminal libel o yung parusang pagkakakulong. Ang alternatibo ay civil libel o yung pagbabayad ng daños. No? At pangalawa, hindi siya proportional doon sa nais nating makamit na pagnanais no, ng protektahan yung privacy ng mga pribadong individual. Dahil, siyempre, kung bibigyan mo naman ng kahalagahan sa isang lipunan ang malayang pananalita, bakit mo naman ikukulong ang isang tao kapag siya ay pinanindigan yung karapatan ng malayang pananalita? Well, nakakalungkot po na hanggang ngayon, hindi pa sinusunod ng gobyerno yung desisyon na yun. Kasi ang desisyon ay bayaran ng danyos, perwisyo si Alex Adornis para dun sa panahon na siya ay nakulong. At pangalawa, kinakailangan i-decriminalize ang libel. Ang posisyon ng gobyerno, yung mga decision daw ng Human Rights Committee, bagamat tayo po ay kasapi ng optional protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights na kinikilala ang jurisdiksyon ng Human Rights Committee, ay directive or hindi po mandatory ang desisyon ng Human Rights Committee. Pero sa akin po, totoo po yan, hindi mandatory, pero ito po ay opinyon ng mga pinakadalubhasang eksperto sa larangan ng karapatang pantao. So kung talaga tayo ay naninindigan sa ating obligasyon bilang isang estado sa karapatan ng malayang pamamahayag, dapat napatupad na natin yan. Unfortunately, miski ako po yung naging mambabatas ng 2017 Congress, nagpasa rin po ako ng panukalang batas para ma-decriminalize ang libel, hindi po tayo naging matagumpay dahil hanggang ngayon may parusa rin pagkakakulong. Ayun na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Kaugnay nga dyan sa ilinabas na yun itong si dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. Kaugnay dito sa mga rallies na to. Meron pala silang ganyang kasaysayan. Pagka kasi huwag kayo tatakbo ng hubad. Ganun lang naman yun. Isuot nyo muna yung brief nyo, tapos dun kayo tumakbo. Dito na natatapusin ang ating reaction video, pero hindi pa rin ako makapag-move on doon kay Luke Espiritu. Ibang level ho yung pinakita niyang performance kanina. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.